Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastic ay ang tungkol dito sa isang magsyotang social media influencer ang kanyang jowa na babae na nagngangalang Nyasha Elise, mga kaplastic. So nababiral ito patungkol sa kanilang property at the same time nahuli sa akto yung babae na merong kalaguyo o may ibang lalaki, mga kaplastik. So ang usapan na ngayon dito ay ang kanilang mga earnings sa mga social media sites. Base sa mga usapan ngayon sa social media, isang video na ibinahagi ni JD sa kanyang TikTok account, maririnig ang mainit na pag-uusap nila Elise tungkol sa YouTube, social media, kita at mga bagay na kanilang pinagsamahan. Isa sa mga paulit-ulit na binigyan din ni Elise ay ang kanyang naging ambag sa kanilang social media. Para sa kanya, hindi lamang tungkol sa mga video na ginawa ni JD ang naging resulta ng kanilang online presence dahil ibinuhos din niya ang kanyang sariling life force upang mabuo at mapalago ito. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Elise, "Bakit sa'yo yan? Life force ko yan. Ikaw lang ang nag-upload pero ako yan." Nang sabihin ni JD na sa kanya ang YouTube, patuloy na ipinaglalaban ni Elise ang kanyang punto. Sinabi rin niya, "Kiniklaim ko lang yung power ko. Na-claim ko na." Ipinaliwanag din ni Elise na bagamat si JD ang nag-upload ng mga video, para sa kanya hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit naging ganito ang kanilang social media. O nag-video ka, pero kung nag-video ka sa ibang tao, hindi mo makukuha kung anong meron ka ngayon. Kasi ako to, all alone. Hindi all alone to . Napunta rin ang usapan sa YouTube at sa kita mula rito. Sinabi ni JD na maghahati pa rin umano sila sa susunod na kita na binanggit sa 344 na papasok. Hindi malinaw sa video kung ano yung tinutukoy na 344 ay 344,000 pesos ba yun o $344 o iba pang halaga. Kaya hindi ito tinukoy bilang partikular na currency o kabuuang halaga. Napag-usapan din nila na tungkol sa bahay, sinabi ni Elise na kailangan niyang ibigay ang 40,000 pesos bago umalis si JD. Sumang-ayon naman si JD at binanggit ang paggawa ng kasulatan para sa kanilang napag-usapang paghahati. Kalaunan, napunta rin ang usapan sa kanilang naging relasyon. Ibinahagi ni Elise ang kanyang pananaw na maaaring nakita lamang ni JD ang kanyang potensyal at hindi siya minahal para sa kung sino siya. Ayon kay Elise, tuwing tinatanong niya kung bakit siya nagustuhan ang lumalabas umano sa sagot ni JD ay dahil nakita ko nito ang kanyang potensyal. Dahil dito, sinabi niyang nararamdaman niyang ginawa siya bilang puppet. Ano yan, Zetsu yarn? Ang video ay lumabas kasunod ng mga pahayag tungkol umano'y sa cheating issue na naging bahagi ng kontrobersiyang nasasangkutan nila. Sa ngayon, kapwa naging sentro ang kanilang pag-uusap ang umano'y pagtataksil, ang YouTube at ang naging ambag ng bawat isa sa kanilang social media presence. Ito mga kaplastik, dito na lumalabas ang mga sumbatan. Dito na lumalabas yung mga yung ego o yung pride, mga kaplastik. Na kung sino ba talaga ang dapat magmana o sino ba talaga ang dapat mag-earn sa mga pinaghirapang bagay. Sa palagay ko, sa opinion ko to, patungkol dito kila Elise at kay JD,
parehas sila ang may karapat-dapat sa mga ganitong pagkakataon. 'Di ba? Hindi naman porket siya yung nasa picture o nasa video ay masasabi na nating siya ang may karapatan sa lahat ng mga earnings sa social media. Dahil hindi naman magagawang may satagumpay ang paggawa ng content kung wala yung videographer. So, sabi ni Raven Lauren Cubin, kabahan na yung mga videographer, editor ni This is Lance. O yun na nga eh. Iniisip ko rin na wag naman sana umabot sa puntong itong si Lance ay ganito rin ang gagawin niya sa kanyang jowa. Kasi yung jowa niya kasi mismo tawag dito, nagbibideo sa mga content ni Lance, mga kaplastik. Wag naman sanang umabot sa puntong ganun, mga kaplastik. 'Di ba? Kasi pares lang naman sila nagtrabaho. Ang pinagkaiba lang nila, nasa department lang yung lalaki sa video editing at uploading. At the same time, siya rin yung videographer. So pares lang naman din silang napagod. So anong punto niya? Sa mga hindi po nakakakilala o may nakakakilala dito, siya po yung content creator na to. Ito po, panoorin muna natin to. Saan ka punta? Groundbreaking ako! Anong groundbreaking? Tara, alamin natin! Ano nga ba ang groundbreaking? Ito ang pinakasimula ng isang construction project. Hindi lamang ito isang seremonya, kundi pati na rin selebrasyon ng isang pangarap mula sa plano at disenyo hanggang sa actual na construction. So, paano nga ba isinasagawa ang groundbreaking? Step 1. Dapat may bisita ka syempre. Alangan naman mag-isa ka. Step 2. Let's open the program. Teka, mag-MC muna ako. Yes, kasi ano talaga yung pinakihintay po natin. Yes, the moment, today we're making it official, one shovel at a time. Step 3. Syempre, unahin muna natin si Lord. Magdasal muna tayo. Sige po tayo po ay manalangin, Panginoon na Diyos, patuloy mo Panginoon, pangunahan ang gawain nito na ito ay magtatagumpay mula hanggang pagtapos, Panginoon. Ang iyong presensya o Diyos ay aming maranasan. Ito pong dalay may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Step 4. Bago kayo magpa-groundbreaking, dapat may maayos kayong contractor, yung hindi maglalaho at mga pogi. Wow! Alam nyo, kay Elvora Architecture and Development, Isipin mo, mga kaplastik, itong nagkaroon siya ng sponsor ng isang construction company na Elvora Architect. Hindi niya makukuha yung mga ganitong bagay o hindi dahil sa jowa niya, mga kaplastik. Ba't ko nasabi? Baka sabihin na naman ng mga bashers ko, wala naman naitulong yung jowa niya. Bakit ka nakikialam sa mga ganito bla bla bla? Ang ibig ko sabihin, tingnan mo naman yung paano niya na-edit yung video, mga kaplastik. Hindi biro ang mag-edit ng video, ha. Ako, umaabot ng 1 o 2 oras bago ko mabuo yung mga edits ko sa videos. From editing, effects o ano man, yung mga watermarks, transition at iba pa. Mahirap gawin yun. Kailangan mo masinsinang ipantay yun para mabuo yung video. At dapat masinsinan mo rin i-cut yung mga bagay na unnecessary na i-post sa Facebook o sa YouTube. So sa anong point of view dito na sasabihin niyang life force niya ito, mga kaplastik? So tama na po ito kasi pag-promote ng kaniyang sponsorship to eh. Isa sa mga life force niya daw to. So magtungo tayo sa TikTok, mga kaplastik, na kung saan ito po yung usapan nila, yung argumento nila ni JD at ni Elise, mga kaplastik, na nahuli nga naman sa akto ni JD na meron kalaguyo o mayroong kabit itong si Elise. So panoorin natin ito. Ano yung nangyari?
Oh, ano yan? Hindi na lang tayo pag-usapan. Oh, sige. Patingin ako ng proof na hindi mo matanggal yung domain mo sa YouTube ko. Patingin. Okay. Kailangan ko. Kailangan ko. Kailangan ko ng ilaw. Ito sa tayo. Ang problema mo, wala binigay sa akin YouTube. Patingin ako ng proof na hindi mo matanggal dyan yung ano mo. Ito, anong gusto mo malaman? Ano yung ads ko? Oo, patingin. Bakit hindi siya matanggal? Parang imposible yun. Lahat naman natatanggal eh. Pero akin na nga to. Ano man problema mo Nasa doon? yung proof. Ano Patingin nasa ako yung na, proof? Akin na hindi ito. matanggal. Akin na to. Ano pang problema mo doon? Bakit sa'yo yan? Akin na to. Hindi papalit ako pangalan. Hindi mo na magiging pangalan yan. Yun. Bakit sa'yo yan? Ako Life force ko yan. Hindi. Ikaw Ako lang ano dito. upload, pero ako yan. O, di-delete ko to. O, kung Life ano mo. force ko yan. O, ano Hindi, naman? patingin Hindi. ako ng proof mo. Patingin ako ng proof mo. Hindi yan mapapalitan. O. Okay. Sige, balik ka nga sa YouTube. Balik ka sa YouTube. Punta ka sa YouTube. Oh, YouTube ko yan. Ngayon, may karapatan ako na kunin Hindi, pa akin yung to. ads ko sa next month. Kasi Basta ako pa yun eh, sa Oo. vlog eh. O, syempre Sa next naman. month, karapatan ko pa Oo yun. naman, hati pa rin tayo dun sa next month. Hindi kita pinipigilan dun. Karapatan ko pa yun. Oo, at talaga naman. Ngayon, Hindi naman kita tatanggalin ang dun. kailangan gawin, Maghahati pa tayo dyan sa ano, sa 344 na papasok. Kaya nga, ngayon. Oo, okay, pero kumalma ka. Oo. hindi na ako kalmado ngayon kasi Palagay kiniklaim ko ko na obvious yan. kung sino ako. Oh, sige, claim mo kung sino ka. Life force ko Hindi. lahat, JD. Life force ko to. Ikaw yan, pero ako to. Oo nga, ito Life to. force ko to. Oh, sana light first. Exactly. Okay. Life okay. force ko to. Bigay mo sa akin yung Ako ano to. sa akin. Kaya nga, yun nga. Oh, ayun nga. Ayun nga. Sige, gawin mo yung I'm napag-usapan done. natin. Gusto mo akong mag-play small eh. Hindi. Gusto mo ako I'm not playing play small. small. I'm playing 50-50. That's it. You're taking me ano. Kaya nga, Hintay mo, toothbrush lang ako. nakikipag-50 na nga ako. Makagising ka lang. Hindi ako naligo kahapon ha. Kaya lang nag-judge mo ako. Let's go 50-50. Lahat naman. Lahat naman, yun naman talaga napag-usapan ah. Tama. Yun naman talaga napag-usapan ah. Kaya nga, Ano ba? Doon tayo. nakikipag-usap ako. Hindi, bakit? Doon tayo. Anong bakit? Nandito ako. Ginagawa mo. Nababaliw ka na. Nababaliw ka. Tingnan mo yung mata mo oh. Addict na ba? Kiniklaim ko lang yung power ko, na-claim ko na. Sige. Ano? Ano yung power mo? Ano sinasabi mo Na ako power to, mo? life force ko to. Oh, life first mo to. Oh, ano nga yung Life gagawin force mo? ko to. Oh, anong Oo, gagawin mo nag-video ngayon? ka, pero Anong kung gagawin nag-video ka mo? sa ibang tao, hindi mo makukuha kung anong meron ka ngayon kasi ako to, Oh. all along. Oh, kung ibang This is tao my din life yun, force. kung Okay, ibang hindi. tao yun, Gusto ko wala lang rin sabihin yun. sa'yo na So, sige, nga, sa'yo yung 50-50. YouTube. Oh. Sa'yo naman talaga lahat Oh. eh. Ngayon, kailangan ko lang sa'yo ibigay is yung 40,000 dito Oh. sa bahay. Oh. Pagkabigay ko nun, umalis ka na. Oh, aalis ako. Bigay mo. Nantay ko. Paayos mo, patanggal yung ano gamit ko. Patanggal mo yung... Pagkabigay ko sa'yo ng 40,000, pwede ka nang umalis. Oh, aalis ako. Tapos yung kalahati, gusto ko yung gagawa tayong konsulatahan lahat. Kaya ng nga, kalahati, lahat, ibibigay ko. agree naman tayo dun ah. Oh, gagawin ko yun. Kaya, Ano ang problema mo? Lumabas ka sa kwarto ko ngayon kung ayaw mong magka-problema tayo. bahay ko. Bahay ko rin to. Hindi, pero hindi to magiging reality kung wala. Oh, hindi rin to magiging reality kung wala ako. Pero life force ko yung social Video media. ko yun. Life force ko to. Okay. Pero sana Grabe naman yung babae, no? Parang sinasabi niya na siya lang yung bumuhat sa lahat ng mga contents na to. Alam mo, ang pagbibideo editing hindi dapat minamaliit yan. Nakita mo naman yung kanina, yung plinay natin yung video about dun sa sponsorship nila ng kanilang jowa dun sa constructions company. Kung paano niya inedit yung mga video na may mga watermark, effects at kung ano-ano pa mga nakalagay. Tapos sasabihin niya life force niya.
At hindi magiging siya. Wala siya sa puntong ganun. O tawag dito, hindi magkakaroon ng siya kung ano ang meron siya ngayon. Parang ganun yung punto niya. Parang kumbaga pakinabangan ba? Grabe naman, kahit pa sabihin mong ikaw lang yung nasa video, hindi na nangangahulugan na may karapatan ka na sabihin mo yan sa jowa mo na matagal mo rin pinagtrabahuan. Diba? Ay, ang pinakamasakit dito mga kaplastik, tumataas talaga ang mga yabang ng isang babae kapag nakakarating sila sa puntong nasa tuktok na at iniiwan sa ere yung mga mahal niya sa buhay. Na para bagang ginamit lang niya yung lalaki. Ito yung isa sa mga hindi mo agad makikita sa ugali ng isang babae. Kaplastik. Makikita mo na lang yan kapag matagal na kayo magkasama sa isang kwarto. Pero the rest, lahat ng pinaghirapan ng lalaki parang sinabi niya na wala lang yun. Parang sinabi naman niya na okay lang naman mawala yung jowa niya. Meron naman papalit sa kanya na hahalili para mag-edit ng kanyang video. Tandaan mo kung paano ka nagsimula. Tandaan mo kung paano mo sinimulan yung mga ganito. Hindi ka sisikat kung hindi dahil sa boyfriend mo. Kay JD. Diba? Sabi nga ni Hori, nakaka-disappoint si Ate Nasha. I really admire. Pero now, wala na. Skate community is so disappointed to Nasha, Elise, mga kaplastik. Tinapos nyo na ba ang buo? What y'all think? Yan na kasi ang problema kapag nakakarating sa punto na umaasenso na, nagkakaroon na ng bunga yung mga pinaghirapan. Ngayon, kakalimutanin mo na yung mga taong tumulong sa'yo. Kahit pa boyfriend mo pa. Grabe ka naman. Tanggapin mo na nandun ako at hindi mo Pero ako life magpapa- force ko to. Oh, life Ako yung force mo to. babae. Life force mo to. Sige, Life paano tayo? force. Ako yung Life nag-video, force mo to. ikaw yung Life- nasa social media, tingin mo andito ka ngayon? Hindi. Life force mo to. Hindi. Tarantado, no? Kahit naman magpalit kayo ng posisyon sa social media, siya yung mag-skateboard o yung skating. At ikaw naman yung magbibideo. Natural, may effort ka pa rin dun. Parehas niyong trinabaho yung mga ganitong bagay. Huwag namang ganun. Kasi ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ang mga babae hindi nakokontento sa isang lalaki. Ang espekulasyon ko dito, may nakita siyang lalaki na nanliligaw siguro sa kanya, flirting kahit na committed siya in a relationship. Siguro nakita niya na mas maganda yung buhay ng lalaking yun. Let's say sabihin natin na politiko, negosyante. Kasi di maiiwasan yan eh. Mahirap talaga pag hindi mo nababantayan yung girlfriend mo eh. Hindi mo namamalayan may pumapapak na palang ibang lalaki. Ngayon, gumagawa siya ngayon ng paraan para masira ang relationship niya. Gagamitin niyang dahilan ng YouTube channel. Yung Facebook at ang TikTok. Diba ang nakakalungkot nagsimula kayo sa wala? Pinagtulungan ninyong gumawa ng content. Nung sumikat kayo paunti-unti hanggang sa nag-spike yung mga followers ninyo, saka mo ngayon iiwan sa ere yung boyfriend mo. Grabe naman kayo. Ganun na ba talaga ugali ng mga kababaihan? Hindi nakokontento? O ano naman, So, pipiliin okay, ko yun yun. lang yung gusto ko sabihin. Pero sasabihin ko yun Pagkasabi ko sa'yo, sa'yo ng, pagkasabi ko Alam sa'yo ko, ng 40,000, pwede ka nang umalis. alam ko naman pera lahat sa'yo, lahat yan kunin mo, wala akong pake.
Okay? Alam ko na kung In the gaano... first place, hindi. Hindi. Alam In ko the na yung... first place. Walang first place. Dito nagmahal ako. Hindi ka nagmahal. Ay. Minahal mo ako kasi Okay. nakita mo yung potential ko. Hindi, okay. Hindi mo ako minahal. Everything Okay. na tinatanong No. kita, bakit No. mo ako nagustuhan? No. Ang lumalabas lagi No. sa'yo, kasi may potential siya. Hindi. So dun pa lang, Hindi. ibig sabihin, Dito sa sinabi niya na may potential, even na wala kang potential o meron, kung mahal ka ng isang lalaki, hindi naman yun na magiging reason. Para sinabi mo na rin na yung personalidad mo may value. Dapat yung value na yun kasing taas o mas mataas pa sa kayo. Ano ba ang purpose pag nagmamahal ka ng isang tao? Yung potential na definition niya, potential sa pakinabang, yun yung tingin niya sa kay JD. Pero yung kay JD kasi, yung potential na definition niya sa kanyang girlfriend, which is yung makakasama niya habang buhay. Labas doon yung pera, labas doon ang lahat na material na bagay. Kasi iniisip kasi ng mga babae ganun. Kasi nga ganun din yung tinitingnan niya sa mga lalaking nagugustuhan niya. O wag niyo sabihin ninyong hindi totoo yung sinasabi ko, mga ka-plastic. Bakit kayo nagkakagusto sa isang lalaki? Isang halimbawa na lang, may mga katrabaho ako na mas dumalandi sila kapag nalaman nilang malaki ang sinasahod ng lalaki. Nalaman nilang magbabarko yung lalaking yun. Nalaman nilang mayroong kaposisyon sa trabaho. Naging pulis, nagpaligaw, nagpalandi, kahit alam niya mayroong girlfriend yung tao. Diba ganun kayong mga babae? Kapag alam ninyong maganda ang posisyon sa buhay ng lalaki, bigla kayong naguhubad ng palda, ng panty. Yun kasi yung perspective nila pagdating sa potential. Pero kami mga lalaki, yung potential na perspective namin, hindi po dahil sa material na bagay o sa pera. Yun yung potential na nakikita nila na ito magandang babae, mabait, may potential na maging asawa, mabait siya, hindi tumitingin sa iba, at walang bisyo, taging bahay, trabaho lang, at masipag sa buhay, madiskarte. Pero hindi namin tinitignan kung mayaman yung babae. Ang nakakalungkot lang, yung tinitignan ni Naisha Elise sa lalaking yon, yung perspektibo niya sa pagiging potential ko ay pera-pera na lang. Pakinabangan daw. Alibasa kasi ganun kasi yung kanilang ginagawa. dun pa lang, kinuha mo Hindi, na ako as a puppet. ayun lang tumingin Oo. sa'yo? Okay, sige. Nag-hit na sa akin. Okay. Kasi nagkakaganyan ka eh. Okay. Nakita ko, kinuha mo Okay. yung YouTube ko. Okay. That is enough Okay. as my proof. Because, Ngayon, anong meron ka? Meron ka TikTok, may Facebook. ikaw, yes. Oh, Kasi, oh. deserve ko yun kasi life force Oh, ko yun. so I gave Lahat it to ng you. social I media gave ko, it to you. life force ko. Oo nga, I gave it Lahat to you. ng social media ko, even that, kaya ito, hawakan mo to. Life force ko yung gagamitin mo. I-delete ko lahat yan, hindi mo magiging life yan. Magiging Life ibang force, name. Tama hindi, lang yun. alam ko, hindi ko na, pero life force ko yun. Tama yun. Lahat ng life force ni Elise, pag di-delete mo na, yan ang magandang solusyon. Lahat ng mga social media accounts niya na 1 million followers o something like that, pati YouTube, TikTok, Facebook, pag di-delete mo agad, para tingnan natin kung ang life force niya talaga ay gumana kapag siya na mag-isa ang gumagawa. Siya na mag-edit, siya na mag-video.
Siya na mag-video sa sarili niya. Tingnan natin kung yung life force na yun ay umabot sa puntong tumaas yung engagement niya nang siya lang mag-isa. Tama nga, magandang idea yan, Sir JD. Delete mo lahat. Ngayon subukan mo siya. Kung talagang kaya niya, pasikatin niya ang sarili niya mag-isa. Napakadaling solusyon, di ba? Nakakaawa ka. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. In the way na kailangan mo pang itakwil ang iyong boyfriend for the sake of money, fame, at iba pa. Nakaka-plastic. Handa mong kalimutan yung matagal ninyong relationship na pinaghirapan nyo rin pagandahin yung mga contents ninyo. Tapos, all of the sudden, bigla ka na lang magbabago dahil may nakita kang may mas potential pa sa'yo na magiging future husband mo. Ganun ka kakupal na babae, Elise. Wala akong paki kung life force mo yan. I have force part ko of yan. it. I have part so of it. ginagamit mo yung life force Okay. all along. Okay. Yun yung No. yun yung napatunayan ko dito Okay, sa okay, ginagawa okay. ko. JP. Just be it kung Yeah, kina... eto nga lang. Okay, We're wala. done. Pagkasan ko sa'yo ng 40,000, pwede ka nang umalis. Alam ko. Sige, gawin mo. Manghiram ka na, mangutang ka na. Bayaran mo na ako lahat, alis ako. Kasi nababaliw ka na. Hindi. Makama- Ikaw yung Makinig baliw. ka. Hindi. Ikaw yung Makinig ka baliw. sa akin. Ikaw yung nababaliw. Hindi, makinig ka sa akin. Hindi ako baliw. Nasa tamang Ito. pag-iisip ako Hindi. lagi. Hindi ako Ha? baliw. Okay, ikaw ngayon ang nasa tamang pag-iisip. Ganito ha, sana Ikaw alam. ang nababaliw. Hindi, sana alam mo. Nababaliw ka kasi Hindi. akala mo magagamit mo yung life force ko. Akala mo mapapasmall mo ko. Hindi malaki ang Never ulo kitang ko. in-small. Hindi. Ako ang Pinapasmall mo minamaliit ko. Okay, Pinapasmall mo let's calm ko. down, let's calm down. No. Never kitang I'm in-small done. at the first I'm place. done. I'm done. Baliw ka na. I'm done. Yeah, you're done. I'm done also. I didn't I'm say done. that I'm done. Punta ka sa kwarto mo. Ba't mo kailangan? Bahay ko pa dito, hindi mo makuha. Life force ko to. Di mo- Kung ikaw yung nasa social media, wala ka dito Oh, ngayon wala sa akong bahay na to. pakiramdam pa kasi- Exactly, tandaan mo yan. Wala Life akong- force ko oh, to. talaga, oh. Kaya may karapatan ako. Kaya ako confident sa sarili ko Okay. kasi life force ko Okay, to. okay. Life force ko kung Okay. ginamit mo, na Okay. nakita mo yung potential ko. Ngayon kaya mo lang naman ginawa kasi alam mo yun. Okay. Alam mo yung stardom Ayan, ko. ayan, wala Life akong- force ko to. Wala akong ginawa kita kasi. Life force ko to. Ginawa kita shitty ka nung dati, wala kang ano. Pero, alam ko yung sa sarili ko. Oh, alam mo yun. Even nung wala ka pa, life force ko to. Wala akong- Written na yung magiging Ngayon, stardom ko. tama na. Kahit hindi Tama kita na, lang masyado ka kung ng ibang mataas. lalaki yung gumawa niyan, Masyado life ka force ng ko malaki. to. Hindi, life Masyado force ko ng to. malaki ulo Kasi mo. alam ko. Masyado malaki alam ulo mo. ko. Masyadong Hindi. malaki na ulo mo. Hindi. Malaki. Alam mo yan, since dati sinasabi mo hindi tama ang utak mo. Hindi. Mali. Nagkamali ako doon. Okay, Tama yung ayan, utak ayan, ko. lahat ikaw tama, ako mali ngayon lahat. Hindi. So, ngayon, Pinaparealize ko lang sa'yo na ngayon alam mo na Okay. life force ko to. okay. Life force ko Okay. lahat. Okay. Pag binaliktad natin dito ngayon, wala ka dito ngayon. Pag ikaw yung Hindi. nandun, ako ang nag-video sa'yo, hindi possible lahat ng Hindi. to. O, sasabihin, Kung hindi talaga. talaga sa akin. Kasi yun Life yun. force ko to, yun lang yun. Kasi yun yun. Alam ko Pero kung sinasabi ko sa'yo, hindi, alam ko sino gusto mo sabihin. Life force ko to. Pero ako, tao ako, kung ako yung sinasabi mong nandun, ako yung kumuha, ako yung naging fame, ikaw yung nandito sa posisyon ko, hindi kita bibitawan na basta-basta, diyan ka na di natin kailangan, hindi kita gagawin. Pero ikaw, sinasabi mong minamaliit kita, minamaliit kita pero maling-mali ka doon, at sinasabi mong hindi kita minahal, maling-mali ka doon, naging selfless ako sa'yo lahat and everything, pero hindi ko naman mababawi lahat yan. Hindi ko na mababawi lahat yan. Kung ayun yung sa tingin mo, pero alam ko, nagmahal akong buo. Ngayon, tinatrato mo akong kupal. Minahal mo ko Okay kasi na, okay na. nakita mo yung potential. You don't need to say everything. Hindi, Kasi, relate sa akin. Relate sa akin eh. okay, ano naman, wala na akong pake kung ano pang isipin mo ngayon. Di ko naman pangahawakan yun. Ba't ko kailangan maging guilty doon? Kung yan na sa tingin mo, just be it lang pake. Grabe talaga.
Give me what I with what I... Yeah. Madali lang naman yun eh. Yeah. Mura lang naman yun eh. Yeah. Just Natakot mo ako? Hindi kita tinatakot. Wala akong tinatakot. Ngayon, ikaw ang ganyan. Yeah, kasi life force ko to. Binabawi ko na lahat. Life first mo. Binabawi ko lahat ng life force ko sa'yo. Wala ka namang life first sa akin. Kinuha mo. Kaya mo Hindi. ako dyan ako. Wala. Sige na, doon ka na. Alam mo yan. Baliw ka. Sige, doon ka muna. Baliw ka na ngayon. Grabe na utak mo. Grabe ka na. Hindi. Alam ko, alam mo ano ibig sabihin ko. Life force ko to. All along, Okay. life force ko to. Okay. Ginamit ko na yung word na yun kasi yun naman talaga yun. Okay, I accept. Oh, mananahimik ka na? Life person to, alis ka na. Sige na. Ikaw, hindi mo ako pumasok sa kwarto mo. Oo, umaka talaga. Hindi mo ako papaalis dito hanggat wala yung kontrata. Gawin mo yun. Go. Hindi, kailangan mo lang yung 40,000. Hindi, kontrata ang kailangan ko kung life person na to. Do it. Good luck. Kailangan mo lang yung 40,000. Huy, mabaliw ka. Nababaliw ka. Kasi kailangan mo Nababaliw lang ka ngayon. yung 40,000. Lumabas ka Life sa force ko kwarto. to. May karapatan Lumabas ka sa akong kwarto ko paalisin. ngayon. Hindi. Di May mo- karapatan akong Hindi. paalisin sa bahay ko eh. Sige. Nakuha mo naman na lahat ng kailangan Ako mo. gusto mo? So life force ko to. Aasikasuhin ko naman talaga yun. Pero hindi possible na nandito ka pa kasi Hindi. 1 month yun. Oh. I-adjust yun at alam mo yun. Ngayon Kung life ginagamit force mo mo to- yung way na yan para tumagal ka sa bahay ko. Life Hindi force mo ko bahay to. kaya life force Hindi ko mo to. bahay to. Hindi, Hindi mo bahay to. hindi, JD. Life force ko Hindi to. mo bahay to. Life force Hindi ko mo to. bahay to. Life force ko to, bahay Hindi mo ko bahay to. to. Sige, kung ikaw si JD, ako lang si Nisha Elisa na video, wala ka dito ngayon, okay? Kasi life force ko to, so bahay ko to. All along, Bahay. bahay ko to. Ngayon, you're taking my space. No, I'm That- taking my energy back No. to me. Nasa yung energy mo, huwag kang baliw. Hindi. Huwag kang baliw. Baliw Hindi ka na. mo itim. Hindi. Pero rin- No, I'm not dimming you everything. Hindi, kanina, I'm just making you nagbitaw ka ng realize. salita mo kanina. I'm Sabi just mo, making you realize. kailangan ko lang nung Lumabas 40,000, pwede ka nang umalis. Kailangan ko ng kontrata, ang sabi ko. Tanggalin mo ako sa kontrata. kontrata, normal yun. Oh, hindi. Tanggalin mo Wala nga ako. naman siya Ayun, sinabing nasa 40,000 lahat. kailangan niya. Alam mo, may ano yun eh. Alam mong aasikasuhin pa nila yun. So, Asikasuhin mo, ginagamit ikaw yung ang way- gagamit. Hindi. Hanggaan dito. Di mo bubuksan yan. Masyadong ang baliw ka na. Grabe yung nangyari, no? Wala na akong narinig sa kanya, kundi life force, no? Nakakadismaya. Ganun na ba talaga ang mga tao ngayon? Baka imbes na life force, naging life source. Ay, imbes na life source, naging life force. Nadababaliw ka na, oh. Actually, mga kaplastik, hindi mo talaga mahuhuli ang isang tao o isang sa relasyon talaga. Hindi mo talaga siya makikilala in the first place kung hindi pa kayo nagsasama sa isang bubong. Doon nalalabas yung mga sungay ng isang tao. Lalo na kung halimbawa usapang pera ang pinag-uusapan dito, kasikatan na rin pinag-uusapan nila dito at the same time. Kumbaga parang iniisip niya mas trumabaho ako dito kasi ako yung nakikita sa video. Ako yung gumagawa, ako yung nag-i-sponsor, ako rin yung nilalapitan ng mga nagpapa-promote ng mga kung ano-anong produkto kagaya ng pinanood natin kanina. Parang yun din kasi yung pinagmamalaki niya. Tumaas ang ego niya at pride niya dahil marami nang lumalapit sa kanyang mga investors o mga sponsor na pinopromote niya din sa kanyang YouTube channel, sa Facebook page at saka sa TikTok account niya. At the same time, hindi naman kasi magiging ganyan ka-satisfying panoorin ng mga viewers kung hindi dahil sa tulong ng kanyang jowa na si JD, mga kaplastik. Sa palagay mo, panonorin ba yan content niya kung hindi maganda ang quality ng video niya? Yan ang unang itanim sa kokote niya. 'Di ba? Hoping sana hindi mangyari ito kay Lance kasi napakaganda ng chemistry ng kanilang team up pagdating sa paggawa ng content. 'Di ba?
Huwag naman sanang umabot sa punto na ganito rin ang pag-uugali ni Lance kung kailan tumaas ang kanyang kasikatan. Sana wag kayong gumaya. Kayong mga couple vlogger o kung sino man o ano man, kung mayroon kayong kung ikaw ay vlogger tapos boyfriend mo videographer, wag ninyong gagayahin itong si Elise, mga kaplastik, o si Nasha Elise, na nung sumikat biglang naging ganito ang pag-uugali, mga kaplastik. Masyado nang mataas ang tingin sa sarili niya, na piling baga na lahat ng mga pinaghirapan niya ay galing sa life force niya. Sa Tagalog, pinaghirapan niya. Pinangkabuhayan niya. Pero hindi niya naisip yung effort ng kanyang boyfriend kung paano inedit yan. Buong gabi siya nag-edit, pinagpuyatan, nag-upload sa YouTube, sa Facebook. Ang hirap kaya mag-upload ng sabay-sabay sa 3 social media accounts. Tapos sasabihin niya life force niya lahat yun. Tapos bibigyan mo lang ng 40,000 sa lahat na makinita ninyo sa social media kung kailan man kayo nagsimula. Huwag naman sana ang ganon. Huwag maging mayabang. Ang kasikatan hindi forever yan. Nagpe-fade din yan. Darating ang panahon na kapag tumanda ka na, wala ka ng pakinabang sa industriya. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya hanggat bata kayo, pag-ipunan ninyo magjowa yung mga pinaghirapan ninyo, it doesn't matter kung wala siya masyadong appearance sa video. Ang importante, parehas kayong naghihirap sa mga content na yan. Hindi dahilan yan, mga kaplastik. Kaya kung pipili kayo ng magiging girlfriend ninyo, lagi niyong obserbahan yung pag-uugali ng babae. Kung makasarili ba siya, o lagi na lang uhaw sa fame, uhaw sa kasikatan, nagpapa-thirst trap sa ibang lalaki. Yan yung mga isa sa mga titignan ninyo. Para na sa gayon, pag nakikita ninyo yung mga red flag sa isang babae, magkaroon na kayo ng kontrata, kasulatan, na kung sakaling magloko yung tarantadong jowa mo, at least meron ka pa rin makukuha sa kanya bago kayo maghiwalay. Nang sa gayon, matigil na yung mga ganitong argumento na parang ginagawa niyang masamang tao yung lalaki. Pero mo, narinig ko sa video nila na ang lalaki ang kaya siya nagustuhan dahil mahal niya yung babaeng yun, buong puso niyang minahal, inalagaan, pinaghirapan. Tapos ang tingin lang ng babae sa kanya, parang ginagawa siyang gatasan na baka. Yan yung tingin niya eh. Ang lakas magduda. Pangit yung ganun. Sumikat lang ng konti, ganun na agad yung asal mo sa boyfriend mo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Yeah. What's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.